pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kagabay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 na ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Alright, mapagpalang araw sa lahat na nagkikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programa nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Every first and third Tuesdays of the month ay kami ang inyong lingkod, ang Commission on Human Rights. Meron po tayong kasama ngayon. By the way, ako po si Mr. Daniel Pakulanang, ang inyong Information Officer. Kasama natin si... Yes. Ito po si Peter Villadolid, panibagong hapon, panibagong hamon, at panibagong impormasyon na naman po. Buenas tardes con el di aton mga listeners na entero país at sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Maayong hapon sa atong mga igsoon sa tibuok Zamboanga Peninsula, sa mga tigpaminaw nato dinha sa Zamboanga del Norte, daghan kitag mga amigo dinha, Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur. Itambien sa mga listeners natin sa Basulta area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you. Kasama natin yan si Sir Peter. Isa po yan sa mga magigiting na information officers po, no, ng Commission on Human Rights. Siyempre, gagaya ng sinabi ni kasamang Peter, si Kuya Peter, na we greet everyone, no? Mga avid listeners ng DXAS 1116, particular na lahat ng mga programa, siyempre dito sa Ahensya de Konsensya. Mayong hapon sa tanan, no? Magandang hapon sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Buenas tardes a todo. Welcome to our program once again. Ang Ahensya de Konsensya, kasama niyo pa rin po ang Commission on Human Rights. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon, mahalaga ito, no? Usapan natin ang usapang karapatan
no, ang stand po ni Commission on Human Rights patungkol sa mga issue ng abortion. Yan, CHR stand on abortion issue. Nako, marami tayong mainit na mga issues sa national scene, in fact, no. Siyempre nandiyan yung tinitingnan natin yung issue ng impeachment ng Vice President natin. Siyempre yung paparating din na bagyo, no? Paghandaan din natin yan. Pero among other big issues that we have, mga kakonsensya, pag-usapan din natin itong abortion kasi ang dami na rin nag-involve sa mga abortion and all. At tinitingnan natin, ano ba masasabi ni Commission on Human Rights? And so mga kakonsensya, sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang paninindigan ng Commission on Human Rights, no? Patungkol po sa isang panukalang batas na inihain, no, na naglalayong gawing legal ang abortion o ang pagpapalaglag ng sa ilang partikular na sitwasyon. Again, the Commission on Human Rights actually presented its opposition to one particular proposed bill which sought to legalize abortion under certain circumstances, including pregnancy resulting from rape, no, yung mga ni-rape tapos nabuntis at may mga biktima ng rape na gustong patanggalin. So may mga panukalang batas na gawing legal yung abortion, and also pregnancy resulting from incest through force, intimidation, or fraud, yung mga nagkipagtalik sa mga relatives, no? Yung mga ganun. Tapos nabuntis yung babae, syempre. And cases where the mother has a disease that may affect the unborn child. And also cases where the unborn child is diagnosed with terminal illness or severe abnormality. And the cases where pregnancy endangers the life of mother. Now, while the Commission on Human Rights recognizes the severe challenges faced by women who are victims of violence, abuse, and pregnancy complications, kami po sa Commission on Human Rights, we maintain that the legalization of abortion is inconsistent with the provisions of our Constitution. But we're going to discuss more of this later on. And so, sa programang ito, mga kakonsensya, susuriin natin, titingnan natin kung bakit mariing tinututulan ni CHR, ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao, ang naturang panukalang batas at kung paano ito inuugnay sa karapatan sa buhay at sa proteksyon na ipinagkaloob sa atin ng saligang batas. So, ang usaping ito, ang usapin ng abortion, mga kakonsensya, isa sa mga pinakasensitibo, no, at pinakakomplikadong issue dito sa lipunan natin, no, isyung panlipunan. Siyempre, hindi lang yan, mga legal issues din sa ating panahon. So sino ba, no, papaano ba, ano ba yung mga legal basis kung bakit tinututulan natin ito? Yan po ang pag-uusapan natin. Usapang karapatan naman po tayo ngayon, CHR stand on abortion issues. Siyempre, may mga layunin ito, no? Layunin ng ating programa. Sir Peter, kasamang Peter, ano ba yung mga objectives ng program natin? Yes, thank you kasamang Danny, no? While originally yung purpose naman talaga ng na inihain itong House bill ng regarding sa abortion is yung proposal nila was to create not to propose a abortion on demand or yung sinasabi nating elective abortion, because it left our 90-year-old total ban, specifically Article 256 to 259 of the RPC or the Revised Penal Code, which is fully in place. All it wanted, na gusto lang nila na magkaroon lang ng narrow, strictly regulated exceptions where abortion would not be a crime, only in tragic, hard cases and only under very tight rules. Through this episode, we should be able to inform the public about kung ano ba talagang House Bill 6343
pati ano ba yung mga proposed provisions on abortion. Tatalakayin din natin and ipipresent din natin and explain bakit tutol ang CHR. And then we will also discuss the constitutional, legal, and human rights principles cited by the CHR in support of its position. And then tatalakayin din natin to strengthen public para maano ng publiko yung public understanding of the right to life and the protection of the unborn under Philippine law, especially sa 1987 Constitution natin. And syempre, to encourage meaningful and informed dialogue on issue affecting human dignity, life, and yung karapatang pantao. Sali po kayo sa ating usapan. Kung may mga tanong, komento o mensahe, ay mag-text sa 0916-296-6625 o 0998-844-1410 o kaya mag-comment sa 1116 DXAS Facebook page. Ayan. Yan, mga kakonsensya, sali po kayo sa ating usapan ngayon. Usapang abortion tayo and the stand of the Commission on Human Rights with regard to the issue on abortion. Siyempre, meron po kayong comment, kayo ba ipabor o hindi ba? Just tell us, no? Para malaman din ng mga nakikinig po sa atin. Yan, usapang karapatan, no? Sa CHR stand on abortion issues, no? Buhay, batas, at pananagutan. Now, the main question na siguro pwede nating itanong mga kakonsensya is bakit tinututulan ng CHR ng isang panukalang batas? Tawag nito House Bill number 6343. 6343. Yan. Noong mga several years ago, naghain ng Commission on Human Rights ng isang opposition, no? Opposition paper na tumututol sa House Bill number 6343. Itong bill na to, no, legalizing abortion on specific cases. Na-mention natin kanina, no, about yung mga pregnancy resulting from rape, from incest, rape, among others. May mga complications. We already mentioned that, no? Ang pangunahing dahilan, the primary reason kung bakit meron tayong pagtututol ay ang malinaw na provision po sa konstitusyon natin na nagsasaad na dapat protektahan ng Senado ang buhay ng ina at ng hindi pa na isinisilang na sanggol mula sa paglilihi. Nasa ano po yan natin? Nasa konstitusyon natin yan. Article 2 yan, no? Section 12. The Declaration of Principles and State Policies ng konstitusyon ng ating bansa na nagsasabi na yung Estado may duty siya to recognize the sanctity of family life and equally protect the life of the mother and the unborn from conception. Now, not only does the mother have the right to life, even the fetus, no, in the womb, nasa sinapupunan, is recognized by the Constitution as a living being that must be protected. And so dahil dito, naniniwala po ang Commission on Human Rights na anumang batas na nagpapahintulot sa abortion ay maaaring sumalungat sa mismong layunin ng saligang batas na nagbibigay proteksyon, no, na sa mga buhay mula sa simula at mula sa simula ng pagbuo nito. So we believe really that the government has the obligation to protect, no, the life of the unborn, no, from conception. Yan, kasi po alam natin may karapatang mabuhay ang mga hindi pa isinisilang, no? Tawag natin yan right to life of the unborn, di ba? Kasamang Fidel? Yes. Right of the right to life of the unborn.
isa sa mga sentrong argumento ng Commission on Human Rights ay ang karapatan sa buhay. Ang karapatan sa buhay ay isang sa foundation, isang pangunahing karapatang pantao na dapat protektahan at igagalang ng Estado. Pinaniniwalaan ng CHR na nagsisimula ang buhay sa conception o paglilihi. Ika nga, sabi nila, conception is equals fertilization. Dahil dito, ang fetus o hindi pa isinisilang na bata ay they considered it may likas na karapatang mabuhay. Ang pagpalaglag ay direktang pag-alis ng buhay ng isang nilalang na mayroon ng karapatang protektahan sa ilalim ng ating batas. Ito ay ang dahilan kung bakit binigyang diin ng komisyon na hindi maaring isang tabi ang karapatang ito kahit na may mahirap at masilumuot na sitwasyon na kinakaharap ang ina. The CHR back then, when they opposed the bill, they presented na there are some other ways to confront these challenges, like pwede ring adoption or a strong family support or from the government. Kasamang Dani, inaano din nila na principle that human life exists and possesses inherent, fundamental, inviolable rights even before birth. Tama, no? Tama yan na kasamang Peter. Kaya tayo tinututulan talaga natin na maging legal ang pag-alis sa sinapupunan ng isang bata. Ang isang bata na hindi pa na isinisilang. Kasi nagiging nagiging abortion nga, no? May mga may mga basis tayo kung bakit ayaw natin na maging legal yung abortion. Now, again, there are reasons why we are objecting to the proposed bill. Now, one of the reasons for the proposal is to address pregnancy resulting from rape and incest. Ito yung nasa proposed bill na yung pag-address na sabi nila na pwede pag ikaw nabuntis kasi na-rape ka, posibleng pwede nating patanggalin yung bata. No, kinikilala ng CHR na ang matinding pagdurusa ng mga biktima ng ganitong krimen kasi iba yung naririnig lang natin na naging biktima ng rape, no, ganon, or yung ikaw mismo na naging biktima, no. Kaya we recognize the challenges, no, even the sufferings that the victims have to undergo because of this crime. Now, gayon pa man, base sa position paper ng Commission on Human Rights, ang sanggol ay hindi dapat mawalan ng karapatang mabuhay dahil sa paraan ng kanyang pagbuo. Wala namang kasalanan yung bata, no, kung bakit siya nabuo, no. Now, sa tingin natin, may mga krimen na nagawa, no. The responsibility for the crime lies with the perpetrator and not with the unborn child. We should not punish the unborn child, but punish the perpetrator of the crime of rape or incest crime committed. Ganito rin ang ating argumento, mga kakonsensya, sa mga kasong may abnormalidad, no, o sakit ang fetus. Para sa amin, sa Commission on Human Rights, ang karapatan sa buhay ay hindi nakabatay sa kalagayan o kalusugan o physical na kondisyon ng isang tao. Kasi pag may mga abnormalities, halimbawa, pwede siguro yung ma-address through medical intervention, not necessarily aborting the child. Kasi for one, merong karapatang mabuhay yung fetus. Who knows? Baka magiging leader pa natin yung unborn child na patatanggalin natin because of these reasons, because of health reason, because of abnormalities, or perhaps because of a result of a crime of rape. No, alam din natin may mga basis yan, no, under our
local laws, no, mga sa revised penal code. Merong basis kung bakit tinututulan natin. There are crimes, di ba, kasamang Peter? Yes, bukod sa constitutional, ang CHR ay binigyan din ang umiiral na batas ng ating bansa. Under our revised penal code, particular na sa Article 256 hanggang 259, ang usaping abortion, abortion ay isang gawaing may kaakibat na pananagutang criminal. O it means to say na ang abortion ay isa sa mga crimes na dinescribe ng ating revised penal code at they provided for penalty kung sino man ang maaring mag-commit ng abortion. So from Article 256 to 259, tinalakay isa-isa. Under Article 56, yung tinatawag nating intentional abortion. This penalizes anyone who intentionally causes an abortion. And yung penalty ho ay nagvavary depending on the circumstances of the procedure. Ang Article 257 din ho, yung tinatawag na unintentional abortion. This applies to anyone who causes an abortion through violence but unintentionally. Like for example, hindi niya alam na buntis pala yung kaaway niya ng isang marites at at siguro nag-away-away sila sa barangay that caused the abortion through violence, so unintentionally. And meron din tayo Article 258, abortion practiced by the woman herself or by her parents. This article criminalizes the pregnant person who self-induces an abortion or consents to another person performing it. Bale, tumihaya na siya, i-abort mo na yung nasa sinapupunan ko. And then, finally, Article 259, abortion practiced by a physician or midwife and dispensing of abortives. Now, this article enforces a stricter liability for medical professionals. Pwedeng maring matanggal yung lisensya. Pwedeng masuspend. We don't know kung makabalik. It depends kung ano yung pag-ano ng ating batas. Ayon sa komisyon, ang pagpasa ng House Bill 6043 ay maaring lumikha ng salungatan sa umiiral na mga batas na ito. At para sa Commission on Human Rights, mahalagang mapanatili ang pagkakatugma ng mga batas sa mga prinsipyong nakasaad sa konstitusyon. Dito, pinapahalaga sa buhay bilang karapatang tao. Karapatang pantao. Karapatang pantao. Tama kasamang Peter. No? May mga batas talaga tayo na nagsasaad na pag mayroong mga intentional abortions, gaya ng na-mention ni kasamang Peter, may mga may mga kakibat na mga parusa. Intentional abortion, unintentional abortion, abortion caused by the woman herself, yung mga ganun, yung mga tsaka abortion practiced by physician. Sa ibang country, mukhang lang yan. Normal lang na may mga clinic na pupunta ka doon kasi nabuntis, pupunta doon tapos magpapa-abort. Pero dito sa atin mukhang hindi yan ina-acknowledge. Pero may mga tao, may mga babae na yan, mga sinasabi nilang unscheduled, na wala sa plano, gagaya ng sinasabi natin, yung mga na kung wala tayong plano na kupkupin yung isang bata, magpalaki ng bata, huwag tayong gumawa ng mga hakbang,
yung mga activities na magpapabuntis sa isang babae. More or less, mga ganun ang sinasabi natin. Pero sa kabuuan po, mga kakonsensya, ang posisyon po ni Commission on Human Rights patungkol sa panukalang batas na to, no? Malinaw ang mensahe natin diyan, no? That the right to life is a fundamental human rights that must be protected from conception to the natural end of life. So, antayin natin hanggang sa normally mamamatay ang isang tao, no? Sa pagbuo nito na dumaan sa normal na proseso and all, because for one, may karapatan yung nanay, yung siyempre yung anak din, yung bata din, meron ding karapatan yan. And so tayo naniniwala ang Commission on Human Rights na ang Estado ay may tungkulin na pangalagaan hindi lamang ang buhay ng ina, kundi maging ang buhay ng hindi pa isinisilang. Kaya dahil dito mga konsensya, we recommend, no? Nire-recommenda ng Commission on Human Rights na huwag ipasa, huwag nang i-entertain at gawing batas ang House Bill na to, House Bill 6343. So alam natin na marami ding kukontra, marami ding magpapabor nito, no? That's part of our democracy, but we look at the basis that we have in law, no? In our customs, yung mga ganun, and our moral basis among others. Ikaw ba, kasamang Peter, meron ka ba din nakilala siguro ng mga babae na gustong magpalaglag o may mga babae na anuman ang dahilan ng kanilang pagbubuntis, gusto nila na ituloy-tuloy yung pagbubuntis at ipanganak yung anak nila, kasamang Peter? So far, wala pa tayong kakilala na gustong ipa-abort, but yeah, the conversation about this House Bill being controversial kasi na church, there are other societies who are for abortion, but sinasabi na nila na magkaroon tayo ng mga legal safeguards, counseling, and then it should be practiced by a legal physician, and hindi lang sino lang. And then, yun nga, however, ang CHR ay tumututol dahil sa sinabi nga ni kasamang Dani that the right to life is the most fundamental of all rights. And syempre, it attaches from conception. Sabi nga nila, from conception is equals to fertilization. Tama yan, no? Although pinagbabawal yan, may mga pagkakataon na pag may komplikado na talaga is the life between a mother and the unborn child. So, depende sa family kung sino ang i-save nila, no? But basically, sige, titingnan natin, i-save natin ang life of the mother. Kasi tinitingnan natin doon between the life, no? Life and death situation. Pag hindi malis yung bata sinapupunan, baka both of them will perish, no? Yes, So yes, the government, the family can opt to remove decide to remove the unborn child just to save one particular. Kasi kasamang Dani, pinapasok din nila sa usapin na yung right to life of the mother is also fundamental and legally established. So, forcing a woman to carry term against her will or at risk of death, disability, trauma. Sinasabi din nila na nababatiin din yung right to life and health. At saka yung sinasabi nilang bodily autonomy and dignity. Freedom from torture. Yeah. Napasok na ito. Cruel, inhuman, degrading treatment. At saka equality and non-discrimination. Tama.
So ngayon may batas tayo na nagsasabing bawal ang abortion. Pero may mga kababaihan pa rin na pumupunta sa mga clinic at nag-avail ng mga services na para magpa-abort sa kanilang mga bata. Pero ano yung impact? Ano ba yung nito epekto, no, ng may mga batas na nakagaya nito? Ano ba yung number of meron ba tayong statistic on this? Ilan ba yung mga nagpapa-abort ng mga bata, no? So yan po mga kakonsensya, ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalaala at magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni Daddy or ni Mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting may kasama ang matanda. Tandaan, para maiwasan ang aksidente, maging responsable sa daan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1116 DXAS Radyo Komunidad. Mga lolo at lola, mga senior citizen tulad ko, nagpapaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC tungkol sa Senior Citizen Data Form o SCDF. Ang SCDF ay ang opisyal na registration form para sa ating mga senior citizen. Ito'y naglalaman ng mga personal na impormasyon, kalagayang pang-ekonomiya, kalusugan at mga kasanayan ng senior citizen. Mahalaga ito para matulungan tayo ng NCSC. Sa pagpaparehistro sa NCSC, makakasali tayo sa mga programa at aktibidad na makakatulong sa ating kapakanan. Responsibilidad nating magbigay ng tamang impormasyon para matugunan ng ating mga pangangailangan. Kaya, mga lolo at lola, magparehistro na sa NCSC. Kung kayo ay nahihirapan sa pag-fill up ng form, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong pamilya o malapit na kaibigan para sa mas maayos at masayang buhay bilang senior citizen. Magparehistro na. Bisitahin ang inyong lokal na opisina ng senior citizens para sa iba pang impormasyon. Bumisita sa ncsc.gov.ph at magparehistro na ngayon. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Bawat bata ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatan na dapat pangalagaan. Karapatan namin ang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang magkaroon ng tahanan at pamilya mag-aaruga sa amin. Ang manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan.
Karapatan namin na mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aming kakayahan. Ang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at maging masaya. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ang bawat bata ay mahalaga sa paningin ng ating Diyos. Mahalin at alagaan natin sila bilang pagsunod sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang Commission on Human Rights at ako ang inyong lingkod, Peter Villadolid. Kasama pa rin si Mr. Daniel Paculana. Yeah. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, thank you very much. No, mga kakonsensya, nandito na naman po ulit tayo sa second part ng ating programa. Usapan pa rin natin ang ating stand on the abortion issues. Kasama si Mr. Peter Villadolid, isa sa mga magiting information officer natin. Siguro sa mga incoming episodes, tatlo naman tayo. No? Kasama natin si Sir Jem naman. No? Si Sir Jem. Si Kuya Jem. Yan. So, yan. Ang pinag-uusapan pa rin natin, siyempre, yung stand ni Commission on Human Rights sa abortion issue, particular na doon sa isang panukalang batas na naglalayong gawing legal ang pag-abort no, ng isang buntis sa kanyang anak sa sinapupunan on issues that, on grounds that we have enumerated a while back. Now, yan, alam din natin na kasi bawal, no, may criminal responsibility kung sino man ang mag-engage sa mga abortion nito sa ating mga batas, no. On any circumstances, wala po tayong official na registry, no, mga number for the procedure kung sino-sino ang gumawa, sino-sino ang nag-conduct ng abortion and all, no. Pero may mga grupo, accordingly, there are independent public health groups
And researchers consistently estimated that between mga hundreds to a million, na mga induced abortions occur in the country annually. Ang daming mga naging biktima. Hindi lang natin alam, officially wala, pero may mga nagkakandak ng mga research na possibly ito yung mga numbers na lumalabas. Now, ang epekto nito, because there are no legal options kung na pwedeng paalisin yung bata sa napupunan, maraming mga procedure na ginagawa para sa abortion na to, ginagawa nila na siyempre pasikreto lang, clandestine na mga operations, At marami sa mga kababaihan, they rely on traditional folk medicines. Yung papainumin ka lang, may mga gamot-gamot diyan, mga meron, na mga traditional na medisina na ginagamit para magpapalaglag. Yung iba naman pupunta sa mga black market para bumili ng mga gamot na pampapalaglag. May yung iba din, yung mga untrained practitioners. Yung iba na marunong magpaanak pero ang ginagawa is tinatanggal yung bata sa sinapupunan, yung tinatawag natin dito mga untrained practitioners, which frequently led to life-threatening complications. Kasi nga pag guerrilla type ang operation, so walang mga medical professionals ang nag-a-attend. At kung komplikado na yung sitwasyon, doon pa nila dadalhin sa hospital. And then doon pa malalaman na nag-attempt na i-abort yung child. Now, yung mga unsafe abortions remains a leading cause of preventable maternal death in the country. Maraming mga kababaihan, sad to say, na sa nais nilang ipa-abort yung mga anak nila, sa kasawiang palad sila naman ang nadidisgrasya na pwede sanang maagapan yung pagkamatay nila. And accordingly, there are about 1,000 Filipino women na nasasawi because of the post-abortion complications, and tens of thousands are hospitalized. Kaya we advise na we avail of the health programs ng government natin. Kung alagaan natin ang ating sarili, yung bata, alagaan natin, hindi naman kasalanan ng bata kung bakit ang isang ina na nabuntis. Although we recognize really na mahirap yung mga napagdaanan ng mga biktima ng mga rape among others. Pero yung mga nanay na nagpalaglag ng kanilang mga anak, ano naman yung dinadala nilang mga pagsisisi sa kanila. At yung may mga attempt na ipalaglag and then hindi nila itinuloy ang paglaglag, and then ano yung joy possibly ang natanggap nila. So yan po, yung mga kakonsensya. Yan, Sir Peter? Along that line, kasama Dan, yung sinabi mo, 1,000 Filipino women na namamatay each year. Mayroon nga tayong unverified na mga data na kung merong namamatay like 1,000 each year, meron naman daw like 1,000 abortion daily. So if you could just imagine, like that is 400,000 to like 400,000 per year na abortion despite na the total ban. And it is 90% unsafe because syempre it's unregulated, illegal, clandestine. Usually kasi pag sinasagawa yung mga bagay na ito, syempre nagtatago, doon na lahat natin gawin para syempre hindi mahuhuli, hindi malalaman. At ang usapin ng abortion ay isa sa mga, sabi nga natin, pinakasensitibo, controversial, complicated na issue ng panlipunan at legal sa ating panahon. Subalit sa
position paper na ating tinalakay ngayon, malinaw na ang Commission on Human Rights ay nanindigan laban sa legalization ng abortion batay sa kanilang interpretation ng konstitusyon, umiiral na batas at karapatang pantao. Ang hamon sa ating lahat ay patuloy na pag-unawa sa mga usaping ito sa pamamagitan ng mahinahon, makatao, at makabuluhang pag-uusap. Maybe in the future, magkaroon ito ng buhay ang legalization ng ng abortion. So we don't know anong magiging stand ng other group, other society, as long as yung stand ng Commission on Human Rights is for the life of the mother and the child. Exactly, kasamang Peter. Kaya yan, no, tayo gusto man natin na yan, we have to also recognize the rights of the mothers to decide for her body. Pero I think na mas maganda na bago pag-isipan yung pag-abort ng isang bata, no, pwedeng makausap ang isang professional kung ano ang mangyayari, no, kumuha ng mga informasyon from professional, mga medical doctors. Kasi ang mahirap diyan pag ang post-abortion activity. Pagkatapos ng pag-abort, ano ang mangyayari? Hindi na 'yun pwedeng maibalik, no? Mag-research din, tingnan yung mga procedure ng abortion. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang nagaganap sa operating table pag nagkakaroon ng abortion? Ano ang ginagawa ng mga abortionist? Paano nila tinatanggal yung bata sa loob ng sinapupunan? At perhaps from there, we can open our minds to decide whether or not we will be pro-life or against the life of the unborn child. Yan. So, yan po mga kakonsensya ang episode natin ngayon. Sir Peter, thank you very much for joining me. Danny. Kasama na tayo palagi sa mga episodes dito, no? Dito sa Ahensya de Konsensya. Now remember mga kakonsensya that human rights are not privileged, no? They are every Filipino's birthright. And according to Jose Pepe Jokno, no cause is worthier than the cause of human rights. Human rights are more than legal concepts. They are the essence of men. They are what makes a man human. And so with this, no, hopefully you will stay informed, stay awake and aware, and always stand for what is right. Kami po ang CHR ng lahat. Naglilingkod po. Again, thank you very much sa pagsama sa amin sa isang oras, no, ng programa ngayon sa Konsensya. Thank you very much. Sana makasama pa rin namin kayo sa mga susunod na mga episodes. Yan. Kami naman dito sa Commission on Human Rights, tuloy-tuloy pa rin po yung serbisyo natin. No? You can come and visit us personally. No? Nandito tayo sa Tumagang Porcentro. Malapit lang po tayo sa Iglesia ni Cristo. No? And then, or you can call us through our hotlines. For Globe, 0916-672-7940. And for Smart naman, 0908-332-4519. Sir Peter? Maraming salamat sa ating radio technician, siyempre, at salamat din sa ating production assistant. Magkakagan tayo dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing first at third Tuesday of the month ay kami, ang Commission on Human Rights, ang inyong lingkod sa ngalan ng ating Regional Director, Attorney Judith Macapili, at sa lahat ng bumubuo ng CHR Region Office 9,
Ako naman si Peter Villanilid, kasama natin si Mr. Daniel Pakulanang, ang inyong information officers. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Ano ang sintomas ng HIV?